Yo, gorilyahan na at welcome na naman sa bagong episode. Dito lang yan sa Organic Gorilla. At ngayon, sumikat na ang haring araw. Gagawa tayo ng carbonized rice hull na isasama natin sa pating media sa pagpupunla. Ang CRH ay organiko na material galing sa ipa ng palay. Isa din to sa pinakamagandang pating media dahil ang CRH ay nakakatulong sa pagpapahusay ng istruktura ng lupa na naiiwasan nito ang pagpipi o compact dahil sa soil erosion. Ang soil erosion ay nagbibigay daan o butas sa lupa para mas madaling makapasok ang hangin, tubig at nutrients sa lupa. Maliban sa soil conditioner ang CRH o carbonized rice hull, ito ay pwede ring gawing pampataba dahil nagtatagya ito ng mga micronutrients na kinakailangan o nakakatulong sa paglaki ng tanim. Ang CRH o carbonized rice hull ay ginagamit din sa livestock farming na nakakatulong ito sa mga pagbuo ng soil bedding sa mga bahay ng baboy at manok at iba pa. May kakayahan ang CRH o carbonized rice hull na alisin ang mababahong amoy sa livestock farm dahil sa dumi at mga ihi. At pag napuspos na ang CRH dahil sa mga ihi at dumi, pwede itong gawing pampataba sa lupa na tinataniman. Madali lang makahanap ng rice hull dahil ito ang isa sa mga top crop production sa Pilipinas, katulad ng coconuts o nyog. Pwede kang makabili ng rice hull sa presyong 50 pesos per sack. Pero yung nakikita nyo ay hindi donate sa atin, kaya malaking tulong to na material sa pagbuo ng small scale farm o garden. Sa paggawa ng carbonized rice hull ay nakikita nyo ay mausok siya, kaya hindi siya pwede sa closed area, dapat open area na hindi makakaabala sa iba o kapitbahay yung usok, dahil mausok talaga siya kasi inuuling mo yung ipa ng palay. Ugaliin na halo-haloin yung rice hull para ma-prevent natin yung katulad yan, nasusunog siya. Technique lang dyan is halo-haloin lang and nape-prevent yung pagkaabo na hindi masayang yung inauuling nating na rice hull. Kaya mas okay na hahalo-haloin siya. Haloin siya time to time. At yan, dadagdagan pa natin kasi halos mabilis lang siya na uling. Halos 1 hour lang na halos mauuling na siya lahat. Dahil sa technique na hinahalo natin, hindi natin siya pinapabayaan na masunog lang yun sa loob. Kaya buong rice hull ay mauuling at mapaprevent natin yung pagkaabo. Kapag nakikita nyo na nasa 60%, ayan, parang 60% na yan halo-haloin nyo siya kasi yung sa loob niya halos uling na yan. Kaya para ma-prevent natin yung pagkaabo o masunog lahat, dapat halo-haloin. At yan, medyo makulimlim na, mukhang uulan na, kaya hindi na natin lalagyan ng rice hull. Hayaan na lang natin siya mauling lahat. Ayan. Pag ganyan, mga nasa 70% na siya.
Kaya halo-haluin lang. Alalay lang din sa paglagay ng gatong. Pag wala na yung, pag nakikita nyo na nasa 90% na siya, kahit pwede na hindi nyo na paggatungan. Pero yan, nasa 80 pa yan. Yan, nasa 90% na siya. Halo-haloin na lang natin para maluto na yung iba. Yan, pwede na to. Kasi parang uulan na eh. Kaya haharbisin na natin. Para hindi siya masayang. Yan, sa pag-harvest, syempre, bubungkalin muna natin para mawala yung init. At i-spray ng tubig. And wala yung init at ma-prevent yung pagkaabo. Hindi siya masunog lahat. At yan, okay na ang ating CRH o carbonized rice hull. Hayaan lang natin na mag-settle down yung temperature. Hindi na siya uminit. At ready na para sa isako. At ito na po ang finished product natin, CRH o carbonized rice hull. Magagamit natin to sa ipagpupunlaan natin. Yan, tapos na ang ating carbonized rice hull. Kaya kita-kits naman tayo sa next episode. So, gagawa tayo ng vermicompost. Paglalagyan natin ng ANC. Kaya bibili muna tayo ng vermicast para makompleto na yung soil media at makapag-start na rin tayo ng punla. Kaya dito lang yan sa Organic Guerrilla. Peace, love, and harmony.